Ito, si Forever G70 na naka Shimano Claris na below 15,000 pesos. Maglalakbay ako patungo sa kawalan upang amunin tong pangarap sa buhay at susuungin ko itong kadiliman. Makita ko lang ang liwanag ng katarungan. Unang-unang nagustuhan ko dito, yung kanyang frame ay kamuka or medyo kamuka ni Giant TCR. Hindi ko alam kung yun talaga yung pinagkuhanan nito, yung concept niya. Pero parang pa ganun din, no? Kung malayuan nyo titignan, mga ganyan, para siyang Giant style. So comment down below kung tama ako o mali ako. Yung cable routing naman ito lang yung I think isa sa mga negative na nakita ko dito. Para sa akin sarili kong opinion to yung cable routing niya kasi is nakalabas lahat. Ayan. Kasi may mga tao tulad ko na mas gusto ko yung naka-internal cable routing. Yun nga lang, medyo mahirap siyang i-maintenance kapag naka-full internal cable. Yung mga ganito kasi, madaling may maintenance, kaso nga lang, mas madali siyang kalawangin. Yung mga ganito. Pag naulanan to, malamang sa malamang, kalawang aabutin nyo dito, and tignan nyo naman. Ayan. Sa down tube, mas malala dito kasi pag tumatakbo ka dito, ayan, tatalsik dito yung putek and kung ano man yung mga pupu o kung ano man yung matapakan nyo, ayan, tatalsik dito yan. So kung masipag kayong maglinis ng bisikleta, ito na yung bike na para sa inyo. Kung gusto nyo maglinis araw-araw, pag umuulan, pag nag-ride kayo, ito na yung frame or bike na para sa inyo. Ito yung para sa akin, ayoko nang naka-external. Mas maganda kung naka-internal cable routing na siya kasi medyo tamad ako maglinis. Real talk yan. Yung FD naman niya ay okay na okay sa akin. Naka Shimano Claris na yung FD, yung RD, wala tayong problema dyan. Yung kanyang STI, ay Shimano Claris na rin. Goods na rin yun sa akin. Ang isa pa sa ayoko dito ay bakit hindi nila ginawa tong yung sprocket niya. Ginawa nila ng thread type, bakit hindi nila ginawang kaset yan? So isa yan sa mga papalitan nyo and yung kanyang hubs. Okay na sana ang alloy. Pero bakit? Bakit naka ball bearing pa yan? Bakit Forever, no? Comment down below. Yung gulong niya, natutuwa ako dahil hindi siya tinipid sa gulong. Ito ay naka Continental Ultra Sport na rin, 700 by 25C. So ngayon ako nakakita ng isang bisikleta na naka Continental Ultra Sport yung stock na around 14,000 pesos lang. Naka Continental Ultra Sport ka na. So para sa akin, panalo yung gulong nito. Isa pa, yung kanyang rim brake ay windshift. Yung windshift, parang nakita ko na rin yan sa mga Sunfeed Triton and iba pang mga bike na nabike natin na naka-rim brake. Palag-palag na rin yan. Yung rims naman yan, natuwa din ako kasi nga 24 lang yung spoke na ginamit dito. Para sa akin, okay yan. Mas konti ang spoke, mas magaan yung bisikleta. Comment down below kung paano tayo ng sentimiento. Dito naman sa kanyang seat post, I think this is 30.4. Hindi ko siya masilip dahil hindi siya quick release. Ali na rin yan, single bolt yung kanyang upuan. Wala lang cooling system ng itlog nyo. Pero para sa akin, okay na rin. Kakaibang style to. May puti, tsaka may black. Yung foot, ito pa. Sana ginawa na lang nila tong alloy. Yung kanyang fork, pero tingin ko naman, pag ginawa na ng alloy to, papalo siguro yung mga presyo nito around 15, mga ganon. Pero good thing naman, nilevel nila yung pangangailangan ng tao na nagtitipid na around 14,000 pesos lang siya. Pero bakal nga lang to. May mga tao din naman kasi na ayaw na alloy yung fork, yung iba kasi gusto nila bakal dahil sa mindset nila na mas matibay talaga kapag bakal. Yun nga lang kakalawangin, pero para sa akin kasi kung sa tibay, alloy o bakal, doon ako sa bakal. Kung para tayo na opinion, comment down below. Para sa akin kasi yung bakal na bike ay nasubukan ko na kay Battle Hyper 1.0, bakal yun. 26er, matangkad ako. Bumagay pa rin naman sa akin, kahit nahirapan ako nung una. Hanggang ngayon, buhay pa siya. Abangan nyo yung pagbabalik ni Battle Hyper ngayong 2023. Bakal na bike. It's over it! Yung wheels sa unahan, sale lang din sa likod to, 700 by 25C. Continental Ultra Sport din yung gulong. So panalong-panalo sa akin yung gulong. Wala na akong matasabi doon. 24 din yung kanyang spoke. Ito naman, windshield din yung ginamit sa harap. So okay na okay din sa akin yan, palag-palag na rin. Dito nga lang, yung kanyang headset
ay isa to sa mga papalitan nyo. Naka-ball bearing pa to. So hindi magtatagal to kapag medyo barabal kayong magbike. Masisira yung mga buletas niyan. Dito naman 90mm. Ali na rin tong kanyang drawbar. And dito naman ay palag-palag na rin yung kanyang STI. So para sa akin ba, okay na ba yung ganitong setup? Sa sarili kong opinion, palag-palag na rin yung 14,000 pesos kasi yung timbang nito ay around 11.5 kg lang siya. Ang papalitan nyo siguro dito, kapag nagtagal, ang unang-unang papalitan nyo dito, I think, ito, yung kanyang thread type na sprocket, pwede nyo gawin tong kaset. Pangalawa, yung hubs, pwede nyo rin palitan yan. Yung fork, kahit huwag muna. Yung headset, siguro, laspagin nyo muna bago kayo magpalit, pero ito talaga eh. Para sa akin, ito yung unang upgrade dito, yung cassette na thread type ha. So sana man lang ginawa lang nila itong cassette type, palag-palag na sana. Pero ngayon, sa presyo niyang 14,000 pesos, ito lang yata yung bike na nakita ko na 14,000 pesos yung presyo, pero nakaklaris na yung FD, RD, STI, and ito pa, Halotech na rin siya dito. Pro Wheel Owns is palag-palag na rin yan, Halotech. So sobrang konti nang i-upgrade dito kay Forever G70. So pinakamalaking downside sa akin dito para sa mga tao mahilig sa internal cable routing, itong kanyang cable routing dito sa kanyang baba. So may mga tao may gusto ng cable routing na external, mga mahilig maglinis, mas madaling ma-maintenance to kaysa doon sa mga naka-internal. So ayan, para sa akin kasi internal routing pa rin naman kung hindi ako masipag maglinis. Sa frame geometry niya, nagustuhan ko naman, yun nga lang talaga yung cable routing ang ayoko. Kasi nga yung mga ganito ay may pagka old school. Yung mga giant na old school na mga frame, yung mga Merida, ay naka-external cable routing. Pero ito kasi ay ganun din. So I think hinago to sa mga old school na giant and trek, mga Merida. Ayan, mga naka-external cable routing kasi. Yung iba kasi nandito pa sa top tube eh. Yung mga road bike noon. Pero ngayon kasi, bihira na silang maglagay noon kasi nga, modernong tao na tayo. Dati kasi, uso pa yung sibat. Hindi pa uso yung bisikleta. So, ayun. Ngayon ay naka-external cable routing. Pero kami kasi ngayon ng bike ay naka-full internal cable routing na yung gusto. So, para sa akin, sulit ba yung 14,000 pesos dito? Para sa akin, okay na rin, palag-palag na. Kung naghahanap kayo ng road bike na naka Shimano Claris na Halotech, konti yung i-upgrade, ito na siguro yung bike na para sa inyo. Maganda naman yung frame geometry na, yun nga lang talaga, naka-external cable routing. Ayan. Ito lang talaga babalitan nyo dito eh. Yung kanyang sprocket. Naka-thread type pa. So sana man lang forever dapat ginawa nyong cassette na. Bakit thread type pa? Eh kung bakal to, okay na sana. Okay na rin to. Mas gusto ko pa yung mga bakal na fork and frame kaysa doon sa mga ali. Kasi pag matagalan talaga yung mga bakal. Yun nga lang, kakalawangin, nasa pag-aalaga mo na lang talaga yun. So 14,000 pesos para sa akin. May-recommend ko ba to? Oo. Recommended ko to. Si Forever G70 kasi konti lang i-upgrade dito. Literal, konti lang yung gulong niya, Continental Ultra Sport, alam nyo na yan. Matibay-tibay yan, no? Baka una pa kayong masira kaysa dun sa gulo. So ayun mga alien, comment down below na mamaos na ako. Kung pareho tayong sentimiento na palag-palag na rin sa 14K to, kasi sa 14K pwede kang bumili. Actually sa 14K, kapresyo niya si Sunpeed Triton. Yun nga lang nakasense sa Ignite yun. And medyo matami-tami ka din doon papalitan. Dito kasi Halotech na, Shimano Claris yung FD, RD. Alamang lang siguro si Sunpeed Triton ng speed, 1 speed. 9 speed yun, 8 speed to. Pero iba pa rin talaga kapag Shimano eh. Usapang Shimano, iba. Yun nga lang si Forever ay naka-thread type pa. Si Sunpeed Triton alam ko, nakakaset na rin yun. So para sa akin, Sunpeed Triton ba? O ito si Forever, dito na ako. Konti lang upgrade dito. 14,000 pesos dito kay Buddy Bus Cavite. Kung gusto nyo to, yung details nila ng shop is nandyan sa video description. Alam ko, konti lang to. Hindi ko alam kung isang peraso lang to. Kaya Ivan, ilan to? Si Forever G70. Madami ba to? Madaming stock to? Yan pa lang sa... Ayun. So sa ngayon daw, isa lang ang stock ni Forever G70 dito. So kung gusto nyo to, punta lang kayo dito kay Buddy Bus Cavite, Golden City Village, yung address na niya, nandiyan sa screen nyo ngayon. Para sa akin, palag-palag na to, konting-konting upgrade lang talaga gagawin nyo dito. Maniwala kayo sa akin. So recommended ko to. Sunpeed Triton, ito, dito na ako.